Eto na mga sangkay, Senator Robin Padilla makukulong na rin nga ba? Ngayon kasi mga sangkay, umuugong po mga sangkay na ipitin itong si Robin Padilla dahil nga daw po sa pagpapatakas di umano, yun po yung kanilang naratibo, pinatakas daw po ni Senator Robin. Well, tingnan po natin ang balitang to mga sangkay, kung kaya ba nilang ipakulong si Robin Padilla. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po, si Senator Robin Padilla daw ay itinuturing na daw po na person of interest sa kung saan ang kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Pero ang tanong dito, kung halimbawa, kasi pinagdidiinan talaga nila na pinatakas, mapapakulong kaya si Robin Padilla nila Senator Trillanes? So tingnan po natin ang balitang to. Itinuturing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano bang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senador Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin nito na iniimbestigahan siya bilang isang sospek. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Okay, so hanggang ganun lang. Walang kasong ipapato kay Senator Robin Padilla kasi may mga naririnig po ako, nakakasuhan daw po. Dapat din na pati daw si Senator Alan Cayetano. Pero ewan ko, mga sangkay, tingnan natin. Masyado magulo ang Pilipinas, no? Dahil sa politika. Kaya nga, mga sangkay, sana, mamulat na po yung mga Pilipino na suportahan na po natin yung constitutional reform kasi ang problemang ito mga sangkay nanggagaling po sa 1987 Constitution eh. Kaya ganyan po kagulo yung politika sa Pilipinas. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building nang marinig ang putok ng baril. Nakunan ang eksenang yan sa body-worn cameras ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Dito sa ground floor sa Phoenix yung nagkali yung putok ko. Alam niyo yung tanong ko lang din dyan sa mga NBI, bakit nandun daw sila sa may fire exit yung ibang ibang NBI. I don't know kung gaano ka totoo yun, pero yun kasi ang naratibo ng mga ng mga security ng Senado. Kaya nga sana may CCTV mga sangkay, kasi para at least alam po natin. Hindi po tayo nanguhula kasi dahil walang ebidensya mga sangkay, parehas yung sinasabi nila Matibag, wala din pong evidence. Yung sinasabi naman po ng kabila, mukhang wala din daw pong CCTV. Pambihira mga sangkay. So, anong nangyari? Wala naman sa bahaging yon ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palapag. Sa panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo.
Kaya narinig nyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Overpower nyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan, kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Inilahat din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Sabay nga daw mga sangkay lumabas ng gate ng Senado Yun ang sinasabi ni Aplaska Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Okay. Malinaw na. Hindi tutugisin ng NBI si Robin Padilla. Ano lang siya? Kumbaga, mamanmanan. Kasi person of interest Mamanmanan kung may kinalaman siya o kung asan si Senator Bato de la Rosa. Kasi pag person of interest ka, naku, dapat mag-ingat kasi bawa ako, person of interest ako, mamanmanan ka niya. Hindi mo alam, may mga naka-disguise pala sa paligid. Mukhang nagtitinda lang ng kamote, pero yung pala, otoridad pala yun. Ganun. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si de la Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may nakitang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina de la Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Alam nyo guys, ako tingin ko lang, medyo mahihirapan sila kay Bato. Alam nyo ba mga sangkay na ilan na yung mga tumakas dyan ng mga militar at saka pulis na mga naging miyembro po ng Senado? Ayun, halimbawa na lang, si Hunasan. Sino pa? Itong si Senator Lacson. Magkakaibang issue lang po mga sangkay, pero may pagkakatunog pa rin na mga pinagdaanan. Ginagawa nila tumatakas, tapos pagka iba na yung administration, babalik at lilinisin na yung pangalan. Ganun lang mga sangkay. Kaya tingin ko yun yung plano ni Bato Parang pag iba na yung administration, doon na babalik. Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si de la Rosa. Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni de la Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si de la Rosa. Tama po, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored. Sa side naman po nila Alan Cayetano, galit na galit din po sila kay Matibag. So same po, nagbabatuhan talaga. Si Cayetano nga nanawagan pa na si Bakin na daw po suspindihin itong si Matibag. Parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay de la Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si de la Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado. At sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety.
Julius, update mula dito sa NBI ay bumalik kaninang hapon ang ilang ahente sa GSIS para nga magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. Samantala naman, dito sa anggulong stage ang putukan sa Senado, sinabi ni Matibag na may Okay, so, ayan mga sangkay, malinaw na po. Mukhang wala naman pong ikakaso kay Senator Robin Padilla, no? Mukhang ano lang eh. Mukhang titingnan lang po siya, mamanmanan. Ako, sigurado ko dyan, mga sangkay, mamanmanan. Pero kung kayong tatanungin, naniniwala ba kayo na itong si Robin Padilla ay may kinalaman sa pag-alis ni Bato? Ako kasi pag tinanong ako, oo, may kinalaman. Madaling sagutin yan, mga sangkay. Pero kayo, ano pong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.